May tanong lang po ako, no? Naranasan mo na bang nasa isa kang situation na sobrang tahimik at parang nakakabingi ang katahimikan? Nakapag-pray ka na ba at pakiramdam mo parang tumalbog lang sa kisame ang prayers mo? Nakiusap ka, lumuha ka, nagmakaawa, sumigaw, ngunit parang nakakandado ang pinto ng langit. Tahimik ang Diyos, tahimik ang langit. Alam po ni King David ang ganitong feeling. Inanoint po siya bilang hari, ngunit tinugis na parang kriminal. Ipinangako sa kanya ng Diyos ang trono, ngunit nagtatago siya sa loob ng isang kuweba. Now, ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay When God Seems Silent. Babasahin ko po sa inyo, nakasulat po sa Book of Psalm, chapter 13, verses 1 to 6. Makinig po tayong mabuti. Ito po yung prayer ni David. Ganito po ang kanyang prayer. O Lord, how long will you forget me? Forever? How long will you look the other way? How long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? How long will my enemy have the upper hand? Turn and answer me, O Lord my God. Restore the sparkle to my eyes, or I will die. Don't let my enemies gloat, saying, We have defeated him. Don't let them rejoice at my downfall. But I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because He is good to me. So narito po si David, nakikipag-wrestling o nakikipagbuno sa katahimikan po ng Diyos. Ngunit nagtapos po siya sa isang pagpupuri. So let's go to point number 1. Listen to this. God's silence does not mean God's absence. Balikan po natin yung Psalm chapter 13 verses 1 and 2. Pakinggan nyo ha. O Lord, how long will you forget me? Forever? How long will you look the other way? How long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? How long will my enemy have the upper hand? Dito po sinimulan ni David ang Psalm 13 sa apat na katanungang how long o gaano katagal. Ito po tawag ng pagtitiis, hindi po pagdududa. Hindi niya tinatanong ang Diyos, totoo ba kayo? Kundi, kailan po kayo kikilos? Nang panahon po ni David, ang katahimikan ng Diyos ay madalas nilang i-interpret bilang pag-abandona ng Diyos. But the God of Israel was not like the pagan gods. His silence was not absence, but often preparation. Doon po sa Book of Isaiah chapter 41 verse 10, nakasulat po, Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Kahit tila po tahimik ang Diyos, ipinapangako niya ang kanyang presence. Nabasa ko po yung sinabi ni Charles Stanley and I would like to quote this to you. Ang sabi po niya, when God is silent, He is teaching us to trust Him even when we cannot trace Him. Ito po ang heartbeat ng biblical faith. Ang pagtitiwala po sa karakter ng Diyos kahit na hindi siya nakikita. Sa panahon po natin ngayon, ang katahimikan ng Diyos ay madalas maipakahulugan na walang pakialam ang Diyos sa atin o walang Diyos. Ang tunay po na pananampalataya ay nag-i-invite sa mas malalim na pagtitiwala at hindi po pag-abandona. Imagine mo for example ang isang teacher na nagpapa-exam sa kanyang mga estudyante. Bagamat siya ay nasa loob ng classroom, tahimik, nag-observe, nagmamalasakit. Ang kanyang pagiging tahimik ay hindi po nangangahulugan na umalis siya o wala siya. Ito po yung nangangahulugan na ang exam ay in progress. Ganon din po sa atin, kapatid kaibigan. Kung tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay na hindi natin maunawaan, mga problemang parang hirap na hirap tayo at bigat na bigat tayo, at tayo po ay nananalangin sa Diyos, please don't ever think na inabandon tayo ng Lord. Kasama pa rin natin siya, nag-observe, nagmamalasakit. Now let's go to point number 2. God's silence may be God's sovereign strategy. Doon po sa Psalm 13:3a, ang sabi po ni David, Turn and answer me, O Lord, my God. Ito naman po yung nangangahulugan na ang pagpaling ng mukha ng Diyos ay nagsisignal ng relational intimacy.
Hindi lamang pagbabago ng mga nangyayari ang hinihingi po ni David, kundi maging ang init ng mukha o presence ng Diyos. Minsan, sadyang idinidelay po ng Diyos ang kanyang sagot para sa ating higit na ikabubuti na hindi pa natin nakikita. Halimbawa po, dun sa Book of John, chapter 11, verses 5 to 6, nakasulat po dyan, "So although Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus," magkakapatid yan, "he stayed where he was for the next 2 days." Bagamat mamamatay na po si Lazarus, hindi po siya agad pinuntahan ni Jesus. Hindi dahil sa wala siyang pakialam kay Lazarus at sa kapatid niyang sila Martha at Mary, o hindi siya interesado, kundi dahil meron po siyang mas magandang plano. Ang muling pagkabuhay ni Lazarus na magbibigay po ng kaluwalhatian sa Diyos. At minsan, natatanong natin ang Diyos, naiisip natin parang wala siyang pakialam sa atin. Hindi po totoo yun. Yan po ay galing po sa demonyo o sa dyablo. Isa po yung malaking kasinungalingan. Of course, He loves us more than we know. Ibinigay niya nga yung kanya nag-iisang anak para mamatay para sa atin at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yung pa kayang maliliit na mga bagay na kumbagay tinataas natin sa Kanya, o halimbawa na lang napakalaki rin sa pagtingin mo. Hindi niya ba kayang solusyonan yon? Hindi niya ba kayang ibigay yon? Kapag tila tahimik ang Diyos, ito po yung maaaring dahil sa gumagawa siya ng mas magandang kwento para sa iyo, na higit na sa inaasahan at nauunawaan mo. Madalas kasi gusto natin ang agarang sagot. Tama? Ngayon din, o ora mismo, parang ginagawa natin ang Diyos na isang genie. Ngunit iba ang timetable ng Diyos. Hindi siya kagaya ng timetable natin. His ways are not to our ways. His thoughts are not our thoughts. Ang kanya pong delay ay maaring paghahanda sa atin para sa isang himala. God's delay does not mean it is His denial. Imaginin mo for example si Joseph, ang isa sa mga anak ni Jacob na nasa loob na ng bilangguan. Nalimutan man siya ng cupbearer. Kung maalala niyo po yung kwento niya, siya po ay pinaratangan ng asawa ni Potiphar na nire-rape niya yung asawa ni Potiphar. At siya po sa madaling salita ay nakulong. Ngayon, doon sa kulungan, actually, may nakausap siyang dalawang bilanggo doon at nanaginip pareho at binigyan niya ng interpretation. Ngayon, nagkatotoo yung kanyang interpretation, pero yung cupbearer na kasama niya na naligtas sa kulungan at sa kamatayan, nalimutan siya. Nalimutan din siya ng hari. Ngunit itong maganda, hindi po siya nalimutan ng Diyos. Minsan sa mga dinadala natin na mga problema, akala natin wala nang nagmamalasakit sa atin. Akala natin nalimutan na nila tayong lahat, na nag-iisa na lang tayo. Pero sa totoo lang, malimutan man po tayo ng lahat ng tao, hindi po tayo nalilimutan ng Diyos dahil mahal na mahal niya po tayo. At tatandaan natin lagi yung madalas natin na quote, di ba? Hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Nang tama na po o hinug na po ang panahon, kumilos po ang Diyos sa buhay po ni Joseph upang alisin siya sa bilangguan at dinala po siya sa palasyo. Now let's go to point number 3. Silence is an invitation to worship by faith. Doon po sa Psalm chapter 13 verse 5 and 6, mababasa po natin, "But I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because He is good to me." Now, yung mga salita po ritong unfailing love, yan po ay covenant kind of love. Okay? Nakaugat po ang pananampalataya ni David sa karakter po ng Diyos. Hindi po sa kanyang kalagayan o katayuan, hindi sa kanyang circumstance or situation. Doon po sa Book of Habakkuk, gusto ko pong i-share sa inyo ito, sa chapter 3 verses 17 and 18, "Even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vines, even though the olive crop fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields, and the cattle barns are empty," pakinggan niyo ang verse 18, "Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation." Kaya kapatid, huwag mong isipin na ang kalagayan mo ay parang wala ng pag-asa, na wala nang mangyayaring mabuti para sa iyo. Tandaan mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Continue to praise His holy name. Praise Him even in the midst of the storm. Kaya sabi nga po sa verse 18, and I would like to repeat it, "Yet I will rejoice in the Lord."
kahit na walang-wala na. Di ba? I will be joyful in the God of my salvation. Now, ito po ang isang sinabi ni Arctic Kendall, and I would like to quote him also. The highest level of faith is praising God when you don't feel like it because you trust His heart. May mga times, di ba, na parang ang bigat ng kalooban natin, hirap na hirap tayo, na-stress tayong mabuti, sometimes sobra na yung anxiety natin, yung lungkot natin, to the point na parang nade-depress na tayo. Kapatid kaibigan, huwag kang bumigay. Kailangan talaga magpakatatag tayo sa pananampalataya natin. We have a God who is alive and well, the omnipotent God, the all-knowing God who knows what is best for us. Kaya tayo po'y tumawag sa Kanya. Huwag po tayong bibitaw. Kailangan pa po natin talagang maging matyaga at maging talagang masigasig sa ating pong pananalangin sa Kanya. Ito po yung worship that moves heaven, kapatid. Ito ang worship that moves the hand of God, that moves the world. Ito po yung kind of worship na nakaugat po sa faith o pananampalataya, hindi po nakaugat sa feelings lamang. Because as always, as I have told you, feelings can deceive you. Ito po ang klase ng worship na nakakaawit ka pa kahit nasa gitna ka ng kadiliman, kahit na tila hindi darating ang kasagutan sa iyong mga hinihingi, kahit na tila tahimik ang langit, kahit tila tahimik ang Diyos. May isang araw po na ang Diyos ay tahimik, 2,000 years ago, if you will still remember. Ngunit ito po yung pinakamalakas na declaration ng kanya pong pag-ibig. Basahin ko po sa inyo, pinakasulat sa Book of Matthew, chapter 27, verse 46. Habang nakapako po sa krus, si Jesus, sumigaw siya ng malakas. Ang sabi niya, my God, why have you abandoned me? My God, why have you forsaken me? Nangangulugan po ito ng lubos na pag-abandona. Inako po ni Jesus ang buong bigat na mapahiwalay sa kanyang ama na tayo ang dapat sanang dumanas dahil sa ating mga kasalanan upang hindi natin maranasan ang abandonahin ng Diyos. Si Jesus po ay namatay, inilibing, and of course, praise God, muli pong nabuhay. Pagpapatunay po ito na kahit pakiramdam natin ay tahimik ang langit, kikilos ang Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kung ikaw ay isa ng mananampalataya na nakikinig ngayon, magtiwala ka sa Diyos kahit siya ay tahimik. That is, past faithfulness be the anchor for your present uncertainty. Wala bang katiyakan ang kasalukuyan mo? Pagtiwala ka sa Kanya. Pinatunayan niya na nitong mga nakaraan ang Kanyang katapatan sa iyo. Ito na ang maging angkla mo, kapatid. Huwag mong i-interpret na God's silence is His absence. Kung ikaw naman ay hindi pa mananampalataya, hindi issue ang Kanyang silence. Alam mo kung anong issue? Your separation from Him is the issue. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Paniwalaan mo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And you will know and experience His presence forever. At kahit na makaranas ka ng tila katahimikan ng langit, the good news is, you will never face separation from Him in eternity. Nawa po meron po tayong natutunan sa atin pong ginawang pag-aaral.